Oh no ka na lang talaga sa ating client for today's video mga sis. Dahil yung ating i-rebond or aayusin na buhok ito ay galing sa bleach at pinatungan niya ng black. Yung nakikita nyo from mid to end parts, yan yung parts na merong bleach na pinatungan niya ng itim. At alam nyo ba mga sis, isa ito sa pinakamahirap at pinakamasakit sa ulong gawin or i-rebond yung buhok na galing sa bleach at pinatungan ng itim. At talaga namang double kill talaga itong client's hair natin ngayon. At habang kinakapa ko yung buhok ng ating client, napakagaspang at napakaganit ng kanyang buhok. At kung ikaw ay hindi hairstylist at kung i-visualize mo yung buhok ng ating client, aakalain mong virgin hair ang kanyang hair at aakalain mong hindi siya galing sa bleach at pinatungan ng itim. Kahit sa reflection ng ilaw, ma-identify mo talaga na merong kakaiba sa kanyang buhok. Siguro mga isang dangkal na yung buhok niya, yan yung pinaka-virgin hair mula doon sa kanyang bleach part at pinatungan ng itim. At alam nyo ba mga sis, naging client na pala ito namin siya before last year, mga August 2022, pumunta siya dito sana para ipariband ang kanyang buhok. Kaso, hindi siya niriband ng aking stylist dahil nga yung buhok niya ay bagong bleach lang noon. Kaya ang ginawa dyan ay Brazilian na lang or trinitment. Kaya nag-message siya ulit sa akin kung pwede na po bang i-rebond ang kanyang hair at sabi ko i-check natin yung hair niya at nagulat nga ako na pinaitiman niya pala yung buhok niya. And according sa aking hair analysis and diagnosis, charis, pwede naman siyang i-rebond. Yun nga lang, binigyan mo nga lang ako sakit sa ulo. Kaya sabi ko, go, ilaban na natin yan. So kung gusto nyo makita ang kanyang hair transformation mga sis at kung paano ko siya ginawa, please keep on watching. At ito na nga mga sis, bali na-applyan ko na siya dito ng rebonding cream number 1. At hindi ko na pala siya pinag-shampoo or hindi ko na binasa ang kanyang buhok. Bali, in-applyan ko nga yung buhok niya in dry application para makita ko yung reflection kung nasaan yung parts na merong kinulayan ng itim. Dahil yun ang magsisilbing guide ko kung saan yung parts na merong bleach or pinatungan ng itim. In some point, merong mga parts dyan ng kanyang hair na na-applyan ko or natamaan ko ng rebonding cream 1 yung kanyang buhok na merong bleach. So as you can see, yung aking kinakapa-kapa dyan, yung parts na natamaan ko. Siyempre, mabilis ang ating mga mata. So kung mapapansin nyo, medyo nag-lift or nag-strip out yung kanyang color na black. Pag mga ganyang eksena ng buhok, hindi talaga maikakaila na pinatungan siya ng itim dahil lumabas yung kanyang totoong kulay. Parang sa kaibigan mo, mapanling lang. Charis! So binabad ko muna at pre-nasis ko nga muna yung aking in-applyan ng rebonding cream 1 dyan sa kanyang pinaka-regrowth parts. Before ako mag-proceed sa next application ng aking rebonding cream 1 dyan naman sa kanyang bleach part. And after nga ma-process yung pinaka-regrowth or yung nauna kong in-applyan ng rebonding cream 1, nag-proceed na ako dyan sa re-application ng rebonding cream 1 sa buong buhok niya mga sis. At huwag na kayo magtatanong kung ilang minutes ko siyang binabad dahil magkakaiba-iba yung mga status ng buhok ng ating nire-rebond. So, aking lang advice dyan is if meron kayong mga ganitong cases ng hair na nire-rebond, make sure lang na mag-strand test kayo before kayo magbanlaw or before kayo mag-proceed sa next step na ninyong gagawin. At paalala lang mga sis sa aking mga viewers dyan, kung mayroon kayong mga ganitong same cases ng hair, utang na loob, wag po kayong mag-DIY ng inyong mga rebond. Baka masira ang inyong mga hair or worse, makalbo kayo. Hindi ko po ini-encourage na kayo ay mag-DIY ng inyong mga buhok. Mas magandang bumisita kayo sa pinakamalapit nyong salon or sa pinagkakatiwalaan yung mga hairstylist. At isa pa mga madam, mga sis, Diyos ko, utang na loob, kung ang buhok nyo ay naka-bleach, wag nyo pong papatungan or kukulayan ng itim kung meron kayong balak ipariband ang inyong mga hair. Dahil bukod sa mahirap na nga siyang gawin, pinapasakit nyo yung mga ulo ng mga hairstylist. Charis! Kahit patungan nyo ng itim, yung mga bleach hair nyo, hindi yan magiging virgin hair. Ginagawa nyo lang komplikado ang inyong mga buhok. At isa pa, ang problema dyan, pag gusto nyo magpa-color, kagaya ng ating client ngayon, gusto niya sana magpa-color, kaso hindi siya pwedeng kulayan dahil hindi naman siya kakapitan or hindi tatablan yung buhok niya ng color dahil nga nagkulay siya ng itim. So, ayun na nga mga sis, ang haba ng aking explanation. Bali, dito tapos na kami mag-hair iron. So, makikita nyo yung ebidensya ng kanyang buhok. Magkaiba yung
from root to mid parts ng kanyang hair, then mid to ends ng kanyang hair, magkaiba yung kanyang reflection ng kanyang hair. So bale hindi pa ito yung pinaka-finish niya talaga mga sis, dahil ang next na gagawin namin dyan ay applyan siya ng neutralizing cream. So ayan, in-apply na natin siya ng neutralizing cream, babad ito ng 20 minutes. After that, babanlawan natin siya, then in-next natin i-apply yung kanyang hair treatment. And after nga namin na-process yung kanyang neutralizing cream, then mabanlawan, bali sinunod na namin in-apply yung kanyang hair botox treatment dito. Then binabad namin ng 45 minutes. After that, hindi namin siya binanlawan, bali nag-direct kami sa pagbo-blow dry ng kanyang hair. Then after mapatuyo yung buhok niya dito, papadaanan natin siya ng pang last iron. Then check natin yung kanyang final result at syempre yung kanyang after wash result, kung maganda po ba yung ating ginawang hair transformation sa kanya, since ang buhok nga niya is naka-bleach then pinatungan ng itim. So ito yung hair niya before natin siyang i-reband. As you can see, medyo sunog-sunog ang kanyang hair dyan. So tingnan natin yung after, baka lalong nasunog. Charis. So ito yung kanyang hair after the last iron na ginawa namin sa kanya. Ito na yung result ng reband. Naging soft na siya, pero hindi ko masasabing shiny dahil nga ang buhok niya is, alam nyo naman yung pinanggalingan ng kanyang hair. And I think naitawid at nagawa ko naman ng maayos yung kanyang hair without compromising or more damage sa kanyang hair. And for sure, marami na namang magagaling na hairstylist dyan ang magko-comment na kesyo basic lang to, eme. Then, kung basic lang ito sa inyo, yung mga ganitong cases ng hair na i-reband, well, good for you and I'm so much proud of you dahil yun nga, basic lang para sa inyo. Pero sa akin, isa ito sa pinakamahirap talagang i-reband. So, dumako naman tayo ngayon sa ating client sa feedback and after wash results. So, yan yung ating client sa feedback. Basahin nyo lang mga sis dahil medyo mahaba-haba yan. At baka meron naman mag-comment dyan na kisyo magkaibang tao, eme. Ayan po yung ating client. I-message nyo lang po sa kanyang messenger to confirm na siya po talaga nasa video, ha? At ito na nga yung ating client's hair after niyang mapaliguan. What do you think mga sis? Kayo na po ang humusga at ayoko na magsabi ng kung ano-ano pa. Ito po ba ay have or wale? At sa ating mga viewers dyan, kung meron kayong same cases ng ating clients for today's video at kung gusto nyong magpa-reband, pwede nyo po kami bisitahin dito sa aming salon. Located po kami sa Rosario, Cavite. Or pwede kayong mag-reach out through our FB page para ma-assess ang inyong mga hair kung pwede bang mag-undergo pa ng hair rebanding ang inyong mga buhok na merong ganitong kaso. At bago matapos ang video ito mga sis, please share this video to your friends and pakifollow na rin po ang ating FB page Chading and subscribe to my YouTube channel Chading also. And that's it for today's video. Thank you for watching and this is Chading saying have a great hair day always mga sis love until our next video. Bye!